Alam po ba ninyo na na-discover ng Commission on Audit, COA, merong mga overprice sa pagbili ng laptop at saka ng camera. Okay? Sa Office of the Vice President. Ito, huwag kayong magagalit. Lalo na yung mga DDS, magagalit ka agad pag nasabing ganyan. Eh, wala tayong magagawa. COA report. Na doble, na triple. 200,000 mahigit. 300 plus ang laptop, 200,000 mahigit ang mga CCTV camera. Sobrang mahal naman yan. Di ba? Tapos ngayon, pagka nagkakabukuhan na sisisihin ng Vice President, nagkamali daw yung mga staff. Wow! Bago po yan, Yung isang 2 araw lang lumalabas yung issue niya. Kasi talaga namang trabaho ng COA ang mag-audit. Trabaho ng COA ang, actually, mabagal nga ang COA. Dapat nga yan, madalas. Alas araw-araw, dapat naglalabas sila ng kanilang mga audit report ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito, na-discover nila. Overprice ng doble, triple ang mga binibiling gamit ng Office of the Vice President. O baka magagalit kayo. Kung magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Di puntahan nyo yung COA. Silang may report niya, binabalita ko lang sa inyo. Ayaw ko na ipakita kasi magiging copyright lang yung pag pinakita ko sa inyo yung video. Dahil inilabas na nila yung kanilang findings. So, paano yan? Sabi nila, ayaw nila ng korupsyon. Kalaban sila ng korupsyon. Ayaw nila ng korap. Panawagan si Vice President ng isang araw na tuloy ang laban sa korupsyon. Sandali. Yung opisina mo, hindi natatapos ang issue. Hindi pa nga tapos yung confidential intelligence fund. Hindi pa rin tapos yung issue dyan sa DepEd nung ikaw ay secretary. Ngayon lumabas itong COA report. May overprice na ganito. Sobrang mamahal naman ang mga gamit na binili nyo. Diba? Nung isang araw lumabas, nabalitaan ba nyo? Na-compare rin doon sa mga budget hearing. 335 ang bodyguard security ni Sara Duterte na pinapasweldo ng mga Pilipino. Bakit naman ganun karami? Grabe, 335 ang magbabantay sa pangalawang Pangulo. Bakit meron ba threat sa kanya? Ibanta ba sa kanyang buhay? Di ba siya nga yung nagbigay ng active na tinuturing na threat sa ating Pangulo? Noong 2024, November 23, 2024, hindi yun, on record yan. Nung siya magpa-press conference na kanyang mga pagbabanta noon kay Pangulong Marcos, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez. Pag may nangyari daw sa kanya, wala namang mangyayari sa kanya dahil wala namang papatol sa kanya. Pero hanggang ngayon, dati kasi yan 400 plus na bawasan, pero 335 pa rin. Grabe. So, pag nag-a-abroad dyan, ilang ba ang kasama niya? So, sino gumagastos? Pera ba ng bayan ang ginagamit sa kanyang mga biyahe? Sabi niya, hindi. Yung kanyang lahat ng mga galaw. May mga bodyguard dyan. Hindi naman pwedeng walang bodyguard pag nagpunta ng abroad. Napakalaking pera niya. Sabihin mo lang na isang bodyguard ay sumusweldo ng 20,000 a month times 335 security bodyguard. Kwenta niya kung magkano sa isang buwan ang gastos natin. Milyon ang gastos nating mga Pilipino sa bodyguard pa lang ni Sara Duterte. Pero ano ba ang kanyang mga project? Ano ba ang kanyang ginagawa? Mas madalas siya nasa abroad, biyahe ng biyahe. On record naman, di may didinay yan. Inaamin pa nga niya na sa isang buwan, 2 beses yata nagbabiyahe, iba-ibang bansa. Ganong kalaki ang gastos niya. Tapos ngayon, maliban doon, lumabas pa nga itong overpriced na mga project. Paano? Yan ba mga Duterte supporters, mga DDS, ang gusto ninyong maging presidente? Nagtatanong lang ako. Siya ba yung karapat-dapat na ipalit sa ating Pangulo sa 2028? Yung problema, hindi nga kayo makapaghintay. Gusto niyo palitan na si Pangulong Marcos ngayon. Mula nung nakaraang mga taon, gusto niyo palitan si Pangulong Marcos. Ang ipapalit yan dahil si Sara Duterte, dahil ng Vice President na sinasabi niyo. Pero kung ganito naman, sa tingin ko at personal kong opinion, masyadong maluho, masyadong garapal.
335 na bodyguard. Grabe. Habang natutulog, may nagbabantay sa kanya. Habang siguro naliligo siya, may nagbabantay sa labas ng banyo. Ano man ang kanyang ginagawa, may nagbabantay sa kanya 24/7. Ganong karami. Eh, ano ba kanyang ginagawa? Meron ba siyang malalaking project? Meron ba siyang... Wala, hindi ko alam eh. Kayo, alam ba niyo? Ano ba trabaho ng Vice President? Mula nang umalis ito at mag-resign as Secretary ng Department of Education, wala akong nabalitaan malalaking project. Yung mga public service program niya sa Office of the Vice President, stop lang na lang gagawa, hindi naman siya. Mas madalas nga siyang nasa abroad kasi nandito eh. Kaya nagtataka ako doon sa mga survey. Tama ba yung survey na yan? Mas mataas ang rating ni Sara Duterte na biyahe ng biyahe kaysa sa rating ng Pangulong trabaho ng trabaho. Anong klaseng survey yan? Matitino bang mga tao yung inyong nakausap? Baka puro DDS lang yung nai-interview nyo. Kayo bang mga nasusurvey? Tayo bang mga Pilipino ipapayag ng ganyan? Yung nagtatrabaho, mahina ang dating sa inyo. Yun naman biyahera, biyahe ng biyahe, na napakaraming bodyguard, nag-overprice pa umano, sabi ng COA sa mga binibiling gamit, yun pa yung sinusuportahan nyo. Gusto ba nyo ang pagbabago? Mahal ba nyo ang buhay nyo? Mahal ba nyo ang inyong pamilya? Mahal ba ninyo ang bansang ito? Tanong ko doon sa mga naniniwalang yung biyahera ang dapat maging Pangulo o siyang mas mataas ang rating kaysa sa nagtatrabaho. Anong klase naman yan? Anong mukha nating ihaharap natin sa international community, sa business community, at sa mayamang mga bansa na mas pinapaboran nyo yung walang ginagawa kaysa sa maraming ginagawa? Wow! Tapos maghahanap kayo ng magandang buhay. Gusto nyo umunlad kayo pero yung inyong sinusuportahan at pagsuporta, sa tingin ko at opinion ko mukhang mali. Ganon tayo. Real talk lang. Yung nagtatrabaho at totoong nagmamalasakit, yan ang suportahan natin hanggang sa huli. At pagdating ng eleksyon sa 2028, maghanap tayo ng totoong mayroong malasakit, magtutuloy ng tunay na pagmamahal sa bayan, hindi yung tipong paghihiganti lang. Paghawak lang ng kapangyarihan, mukhang wala namang programa, walang mga plano. Ang plano lang ay hawakan ng gobyerno, maghawak ng salapi ng gobyerno, hawakan ng posisyon, yun lang. O anong, saan tayo pupulutin? Gaganda ba ang buhay ng mga taong mahihirap pagka gano'n ang mga galaw? Mas may pag-asa tayo mga kaibigan sa gobyernong nagtatrabaho, presidenteng nagtatrabaho para tayo ibigyan ng magandang buhay. May pag-asa tayo doon. Pero kung ang gusto niyong maging presidente yung involved sa overprice, sinasangkot sa overprice, kaduda-duda ang mga galaw. Sabi ng COA, overprice ng 2 hanggang 3 beses. Wow! Oh, huwag kayong magagalit. Alam ko naman pag minagalit, mga troll at saka basher, alam natin kung saan galing yan. Huwag na natin patuloy yan. Hindi naman gaganda ang buhay natin sa mga yan. Please like and share. Real talk, ang totoo. Hindi pwedeng pagtakpan. Katotohanan, dapat mga ibabaw.